chapter 9, verse 19. Ito yung mabasa ko ito, Pastor Joe, talagang nagkaroon ako ng realization. Bakit kami? Dahil ang sabi dito, verse 20, sabay-sabay, ready, go. No, don't say that. Sabihin mo sa katabi mo, don't say that. Huwag kung sabihin na ikaw ay Hudyo o hindi. No? Don't say that. Who are you? A mere human being to argue with God. Should the thing that was created say to the one who created it, why have you made me like this? Minsan mo ba napag-isip-isip, di ba? Bakit kaya ako naging tao, hindi na ako naging tulong? No? Pero no? Bakit kaya naisip mo na pabisan? Bakit kaya ako? Pag namin pwedeng likayin ng Diyos sa akin, magpapot ako. Yan talagang may purpose. Amen? Now, let's go to the next verse. When a potter makes jar out of clay, doesn't he have a right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into? Now, gusto ko itong tingnan natin mabuti. Hindi ka naging tao para maging dekorasyon sa daigdig. Amen? Naging tao ka dahil mayroong layunin na malaki ang Diyos sa buhay. No? Now, in the same way, even though God has the right to show His anger and His power, He is very patient. Sa dami ng pagkukulang natin na dapat tayo ay matagal ng tapos, pero nagpasensya pa rin ang Diyos. Amen? With those on whom His anger falls, who are destined for destruction, next thing, He does this to make the riches of His glory shine even brighter on those to whom He shows mercy, who were prepared in advance for the day that He ay ilang na mga pinili ng Panginoon Diyos. These are selected people in the kingdom of God. Yes. Hallelujah. Whom He selected, all from the Jews and from the Gentiles. And nextly, concerning the Gentiles, tayo ngayon. God says in the prophecy of Hosea, those who were not my people, tayo po yan. Pero ano sabi ni Lord? I will now call my people. Dati hindi niya tayo manatao, pero ngayon, pinili niya na tayo. And I will love those whom I did not love before. Dati ho, wala tayo niyan. Kung sa biyayang grasya ng Diyos, kasama na tayo niyan sa pagmamahal ng Diyos. Next please. And then, at the place where they were told, you are not my people, there they will be called children of the living God. Sino kaya ho yun? Sabihin mo nga sa dalawang katabi mo, sa kaliwag kanan, anak ng Diyos. And that's the reason why we celebrate Pesach. Bahagi na tayo ngayon sa kaharian ng Diyos. Bahagi tayo ngayon sa Kanyang tabernacle. Bahagi tayo ngayon sa pagbuburi sa presensya ng Panginoon. Sige po, babalikan lang po naman natin sa dali ang Exodus. Let's go back to Exodus, chapter 40. Sabi ko doon, then the Lord said to Moses, set up the tabernacle on the first day of the new year, place the ark of the covenant. Okay. Dito lang po tingin sandali. The first reason why God commanded Moses to build a tabernacle, kung bakit inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng tabernakulo para doon lang ilagay ang Ark of the Covenant. Ano ang meron sa Ark of the Covenant? Ang nandoon sa Ark of the Covenant ay ang 10 utos ng Diyos. Nakalagay. Doon na malaki ang presensya ng Diyos. Doon bumababa ang presensya ng Diyos. At pag bumaba ang presensya ng Diyos, hallelujah. No? A cloud of glory. No?
halos hindi magkakitaan ng mga tao doon sa tabernakulo sa presensya ng Panginoon. Now, verse 3 says, place the Ark of the Covenant inside. Kung noon po ang naging covenant ng Diyos ay sa Israel lang, ngayon sa individual ng mga tumanggap sa Panginoon. Kaya nasa iyo ngayon ang Ark of the Covenant. You have the Word of God. That's the covenant. Okay? And the inner curtain to enclose the ark within the most holy place. Now, alin po ba ang the most holy place ng God sa panahon ng Bagong Tipan? The most holy place is not the temple, not the building. The most holy place of God is Jesus. Amen. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 that we are the temple of the Holy Spirit. The most holy place where God dwells is you and me. Itong ating pagkatahan, ang ating katawan, tinatahanan ng presensya ng Diyos. Tingnan niyo po, pag binibigyan ng sarili, it looks like, no, there is what we call a holiness. No? Expression of love of God. First form ng tree. Then bring in the table, arrange the utensils on it, and bring in the lampstand and set up the lamp. Mamaya ho, mayroon tayong mga tables na nakaset up po dyan. Meron tayong table na nandoon ang ating mga nalagyan ng handog. Nandoon ang table naman na kung saan nakalagay ang water. Nandoon naman ang table, nandito naman ang table na kung saan ay lalagyan ng ating communion. At ito yung isa sa mga bahagi ng tabernakulo. Place the gold incense altar in front of the Ark of the Covenant, then hang the curtain at the entrance of the tabernacle. Kaya mo mamaya, pagpasok ko niya at the entrance, at the entrance of the tabernacle, doon ang pagpasok natin mamaya, place the altar of burnt offering in front of the tabernacle entrance. Doon tayo maghahandog sa Panginoon.